Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang hapon pong muli sa ating lahat. Ating pong muling pagbabalik sa ating Bible Study Online. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, 19 na po ng Mayo. Purihin po ang Panginoon. Kumusta po kayo? Abot po ang aking panalangin dahil alam ko naman na lahat ng sumusubaybay dito ay aking dinadala sa Panginoon at alam ko na sa kayo ay nasa mabuting kalagayan. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Dadako po tayo sa ating pag-aaralan. Narito na po, kasama na po natin ang mga Milarpis clan, sila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Amalia Milarpis Santos, Rosiela Vanessa Santos, Pastor Efren Nicolas Jr., Atenita Panganiban, at Ate Hilda Jimenez Pantig. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa lahat po ng mga nakatune in na po ngayon. Alam ko na ito po ay daragdag pa mamaya. Ang ating pong paksa ay ginaganap ang matuwid na pamumuhay. Sa English po ito ay doing what is right in the eyes of the Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong teksto nasa Lumang Tipan. Doon po sa may mga Bible sa tabela, buklatin niyo po ang inyong Bible sa Lumang Tipan. Aklat po ng Exodo chapter 15 verse 22 to 27. Purihin po ang Panginoon. Aklat ng Exodo chapter 15 verse 22 to 27. Atin na pong basahin ng ating teksto. Purihin po ang Panginoon. Pinagayak ni Moises ang mga Israelita at umalis sila sa dagat ng mga tambo patungong ilang ng Shur. 3 araw na silang naglalakbay ay wala pa silang nakikitang tubig. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil sa kapaitan. Kaya tinawag nila itong batis na mapait. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita, ano ngayon ang iinumin namin? Dahil dito, dumaing si Moises kay Yahweh, itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy. Kinuha ito ni Moises at inihagi sa tubig na wala ang pait niya. Doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Sabi po sa 26, ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararana sa inyo ang mga alinmang mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagawad. Sa 27, pagkatapos nakarating sila sa Elim, doon ay may 12 balon at 70 puno ng palma at sila'y nagkampo sa tabi ng mga balon. Purihin po ang Panginoon, napagpala na po ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti mo. Hindi mo nga po kami pinababayaan. Tunay nga po, Panginoon, na nariyan ka lagi na sumusubaybay, gumagabay at nagpapala sa bawat isa. Lalong-lalo na, Panginoon, sa aming gawain ito ng aming Bible study, sa lahat po ng mga nakasama na po namin, kasulukuyan po kasama po namin, at ganoon din po sa lahat po ng maaabot ng gawain ito na manonood pa later, manonood pa at mag-view pa later. Ganoon din po, Panginoon, sa pamilya po ni Nanay Belia, sa kanya, Nanay Belia Pangilinan Milarpis at ang kanyang mga anak, mga apo, at mga manugang at mga kaanak na nasa San Miguel. Dalangin ko, O Diyos, ang patuloy mong pagsama sa amin. Huwag mo po kaming lalagpasan. Dalangin namin, Panginoon, na samahan mo kami sa aming gawain. Higit, Panginoon, ikaw ang aming maitanghal at maitaas sa aming kalagitnaan, sapagkat tunay nga pa, Panginoon, na walang makapapantay
sa iyong kadakilaan. Salamat po, Panginoon, ang papurit, pasasalamat ay aming handog sa iyo. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Hallelujah. Nabanggit ko na po yung ating mga nakasama kanina. Tayo po ay, sabi ko nga po kanina, ang ating ang paksa ay doing what is right in the eyes of the Lord. Samantalang nung nakaraang pong linggo, ang ating pong paksa ay how to be great in the eyes of God. Dito naman po ay pag-uusapan natin kung paano tayo magiging matuwid sa paningin ng Panginoon. Amen? Dahil nga po doon sa ating nabasa, andun po yung ating teksto at mamaya po ating pag-aaralan. Sabi nga po sa ating introduction, sa mga nangyayari sa ating mga buhay na nakararanas tayo ng mga pagsubok at ang mga ito'y nagaganap na may dakilang layunin ng Diyos upang makilala natin ang kadakilaan ng Diyos. Ang paghahanap at pagtatanong sa Diyos, gaya ng naranasan ng mga Israelita sa kanilang paglalakbay nang sila'y nangangailangan ng tubig. Sila'y sinubok ng Diyos at kanyang inilahad ang tuntunin upang sila ay magtagumpay. Tandaan niyo po yun. Binigyan tayo ng tuntunin ng Diyos para tayo ay magtagumpay kasi nga po ang paksa natin ay doing what is right in the eyes of. Para tayo daw po magtatagumpay, ganapin natin o ginaganap ang matuwid na pamumuhay. Hallelujah. Ang alituntunin ito ay hindi lamang sa panahon nila Moises, kundi para din, applicable din hanggang sa kasalukuyang panahon. Ito po ay nangyayari, pwede rin po, applicable po sa ating kapanahonan. Ito ay isang saligan ng ating pananampalataya upang sa buhay nating ito ay hindi tayo mailayo sa presensya ng Diyos at maging matatag at ang pagiging matuwid at sa presensya ng Diyos at maging matatag. Ang pagiging matuwid sa paningin ng Diyos ay tugon ng bawat mananampalataya sa kanyang mapagpalang habag at pag-ibig. Yun niya po yung ating part. Yung tayo ay maging matuwid sa paningin ng Panginoon. Kasi nga po, yung kanyang biyaya ay nakalahad na para sa atin. Para po tayo magtagumpay, kailangan daw po tayong maging matuwid sa harap ng ating Panginoon. Dahil sabi ko, doing what is right, yung pong right ang ating bibigyan ng acronym, ng meaning. Kasi nga po, naroon na naman po yung salitang right doon po sa ating mensahe. Dahil umpisa na po natin, ang right ay nag-uumpisa po sa letter R. R ay binigyan ko po ng recognize. Ang ibig sabihin po ng recognize is apprehend, acknowledge, kilalanin. Kaya nga po sabi tayo, kilalanin, admit, salute, concede. Ano po? Ayun po ang synonyms ng recognize. Nasaan po yun? Sa 26, sa unang parte po ng 26, verse 26 po, ang sabi po doon, kung ako ay buong puso ninyong susundin. Ang ibig po sabihin, kaya nga po nilagyan ko ng recognize, ina-apprehend natin, ina-acknowledge natin, kung buong puso natin susundin ang ating Panginoon. Amen? Kinire-recognize natin siya. Ating buong pusong tatanggapin ang kanyang alituntunin. Kaya nga po, nire-recognize po natin, ina-admit, sinasalut. Di ba? Sabi nga po doon, kung ako ay buong puso ninyong susundin. Amen? Yun po ang bilin ng Panginoon. Ito po yung kaya ko po nilagyan ng acronym, right? Para po mag-guidean po tayo. Ano po ba yung ating gagawin para maging matuwid sa Diyos? Number 1 nga po yun. Sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin.
Kaya nga po, dapat po nating recognize, kilalanin, apprehend yung kanyang sinabi na kung buong puso natin siyang susundin. Amen? Sabi po sa Awit 119, verse 33 to 36. Sabi niya, ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan at iyong susundin at yon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo, sisikapin kong masunod. Yun ang dapat. Dapat tayo ay merong pagsisikap. Nire-recognize nga natin eh. Pagkatapos ba natin ma-recognize, hindi na tayo gagalaw. Kaya kailangan pag merong pagsisikap. Amen. Ituro mo ang batas mo, sisikapin kong masunod. Buong pusong iingatan, susundin ng buong lugod. Amen. Hallelujah. Sa 35, sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Amen. 36, bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Amen? Tignan po, inihambing niya yung kanyang paghahangad, imbis na kayamanan dito sa lupa ang kanyang hinahangad. Ang hinahangad niya ay yung masunod ang tuntunin at utos ng Diyos. Talagang fully apprehensive yung may akda nito. Si Haring David. Ano po? Very apprehensive, very doon? Ang sabi? Very admittable, very conceived ang kanyang pag-uugali. Apprehensive ang kanyang pag-uugali. Kaya nga po sabi niya, ako, buong pusong iingatan, susundin ng buong lugod. Amen? Hallelujah. Praise God. Sabi din po sa John chapter 14, hallelujah. Basahin po natin 14. Ang sabi po sa 15. Basahin po natin ang 15, 20, 23. Amen. Hallelujah. And for John chapter 14, verse 15, 20, 21, and 23. Purihin po ang Panginoon. Sabi po ng Panginoong Hesukristo, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yun po isa sa 15. Sa 21, ang tumatanggap sa utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Sa 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita, iibigin siya ng aking Ama at kami isa sa kanya at mananahan kami sa kanya. Amen? You see? Pag nirecognize natin ang kanyang alituntunin, ang kanyang utos, siyempre nire-recognize din po natin siya bilang Diyos natin. Siyempre po, pagka ganun po ang attitude natin, very apprehensive, very kumikilala yung ating pag-uugali sa Diyos, ay ganun din po siya. Kaya nga po sabi niya, ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita, iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya, mananahan kami sa kanya. Amen? Tingnan po, God the Father and God the Son will live, mananahan sa atin. Yun po ang ating pakinabang pag siya po ay ating nirecognize. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Second letter I. Letter I, ang sabi ko, nilagyan ko po ito ng impose. Impose po, ang sabi po ng impose ay place, put, set, lay, appoint. Ang sabi po ng impose. Yung
pagsiset or paglalagay. Ano po? Nasaan po yun? Sabi niya po sa second part ng verse 26 na ating teksto, sabi po, kung gagawin ninyo ang matuwid. Ang sabi po sa 20, sabi niya po, second sentence po ng una, kung ako ay buong puso ninyong susundin, yung po yung sa R, letter I, kung gagawin ninyo ang matuwid. I-impose natin sa ating pag-uugali, i-impose natin sa ating buhay. Ilalagay, di po ba? Iseset, ilelay, i-appoint natin. Amen? Kaya nga po, ilalagay ko po ng impose. Kung gagawin ninyo ang matuwid. Amen? Kawikaan chapter 2, verse 20 and 21. Kaya nga, tahakin mo ang landas na matuwid, huwag itong hiwalayan hanggang hininga mo ay mapatid. Hallelujah. Tingnan po, dapat i-impose natin po, i-set, amen, i-appoint. Ano po? Pagkat ang mabuting tao'y magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi mapapalis. Amen? Hallelujah. Tingnan po yung pangako. Pag tayo po pala ay ini-impose natin, kung gagawin ninyo ang matuwid, ini-impose natin ang righteousness sa ating buhay. Tingnan po, kaya nga, tatahakin mo ang landas na matuwid, huwag itong hihiwalayan hanggang hininga mo ay mapatid, pagkat ang mabuting tao ay magtatagal sa daigdig. Amen? Ang may buhay na matapat ay hindi mapapalis. Ano po yung mapapalis? Maaasiwa. Mawawaglit. Mawawaglit. Amen. Hallelujah. Buti meron po tayong interpreter. Kawikaan, chapter 11. Ang sabi po, basahin po natin ang Kawikaan, chapter 11. Hallelujah. Nasa na? 11, ang sabi po, Kawikaan, chapter 11, verse 19, 20, and 30. Amen. Ang sabi po, hiwalay-hiwalay po kasi yun lamang po, yun na para hindi po tayong mababa ng basa. Yun po yung nakaugnay po doon sa ating impose. Sa 19, ang sabi po, ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay. Ngunit ang landas ng masama ay tungo sa kamatayan. Yun niyo po? Kawikaan kasi tayo kasi napag-aralan natin yung parallelism. Ano po? Hallelujah. Isang mabuti, isang masama. Kaya po, ito pong kawikaan, direkta eh. Kaya nga sabi niya, pag sumunod ka, mapapabuti ka. Pag hindi ka sumunod, mapapahamak ka. Ganun magsalita ang kawikaan eh. Amen. Direkta na po. Puri po, Panginoon. Ang isip ng masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam. Isa pa yun, tingnan niyo po. Ngunit ang lakad ng matuwid sa Panginoon ay kasiyahan. Amen. Hallelujah. Kaya nga kailangan maging para masiyahan ng Diyos sa atin, tayo ay nasa matuwid na pamumuhay. Amen. Hallelujah. Ang 30. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, ngunit ang buhay ay winawasak ng karahasan. Amen. Tingnan po yung paghahambing. Parallelism ang saklat po ng kawikaan. Napag-aralan po natin ng nakaraan yan eh. Ano po? Hallelujah. Yung po, yung letter I. Dadako na po tayo. Ano ang susunod sa letter I? R-I-G. Gentle. Ang lalagyan ko po ng gentle. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po, sa gentle ay, ang mga synonyms ng gentle ay clement, compassionate, humane, yung makatao, kind, mabait, merciful, maawain, moderate, hallelujah, mahinahon, hallelujah, magaling na yata akong Tagalog ngayon. Kaya maganda na meron tayong meron tayong acronym para meron tayong natututunan. Ano po yung gentle? Nasaan po yun?
hindi ko ipararanas sa inyo. Ang sabi po doon sa third paragraph ng verse 26. Tingnan niyo po, nakasentro lamang po tayo sa verse 26. Ang sabi, bubuuin po natin mamaya yung 26. Ang sabi po, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Amen. Kaya nga po, siya po ay clement, compassionate, humane, kind, merciful, and moderate. Amen. Hallelujah. Sa awit 111, ang sabi po. Basahin po natin ang awit 111, verse 1. Verse 1 to 9. Mahaba po ito. Magbasahin po natin. Tingnan po natin nasan yung gentleness ng ating Panginoon. Sabi niya, purihin si Yahweh, buong puso siyang pasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos. Pinananabikan ng lahat ng lingkod, lahat niyang gaway dakila at wagas. Bukod sa matuwid, hindi nagwawakas. Amen? Sa verse 4, hindi iniaalis sa ating gunita na siya'y mabutit mahabaging lubha. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ni Yahweh ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas pagkat ang saligay totoo at matapat. Verse 9, kaligtasan ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan. Ang taong may nais na siya'y dumunong, kay Yahweh matakot, yaong taong yun. Sa palasulurin ay tapat ang hatol at pupurihin pa sa buong panahon. You see? Nakita po natin yung gentleness ng Panginoon, yung sa kanya na sumusunod ay may mga pangako na ipinagkakaloob. Talagang hindi tayo masisira sa Panginoon eh. Basta sumunod tayo kung ano yung sinasabi niya, ano yung tuntunin niya, sinusunod natin. Talagang hindi po tayo maliligwak sa ating buhay. Hindi po tayo mapapariwara. Kasi po, malalagay po tayo sa right path eh. Kaya nga po, yung pag ginaganap po natin ang matuwid, yung doing what is right, He is right also. Amen. Higit. Hallelujah. And the next letter H. R-I-G-H. Tapos letter T. Nasa H na po tayo. Ano po yung H? Nilagyan ko po ng healer. Ang sabi po? Sabi niya po, akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Jehovah Rapha. He is our great doctor. Hallelujah. Dakilang manggagamot. Jehovah Rapha. Hallelujah. Ano po yung healer? He is the cure, the remedy. Siya po yung nagre-repair, nagre-restore. Sabi nga po niya, ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Amen. Deuteronomy chapter 7 verse 15. Ilalayo niya kayo sa mga kasamaan. Ilalayo niya kayo sa mga karamdaman. Alinmang sa mga sakit na dinanas ng mga Ehipto ay hindi padadapuin sa inyo. Amen? Kasi nga po, siya po ay nangako. Yung mga sakit po ay talagang dumarating. Ano po? Pero doon sa mga matuwid at nangagatiwala sa Panginoon, may pangako siya na tayo kanyang i-restore, tayo kanyang pagagalingin, siya po ay gagawa ng remedy.
Manampalataya lamang po tayo. Amen? Hallelujah. Sabi po sa Awit 103 verse 3, ang lahat kong kasama ay siya ang nagpapatawad. At anumang sakit, ginagamot niyang lahat. Amen? Alam niyo po kasi ang sakit, di ba, napag-aralan natin noong karaan. Kung natatandaan niyo lang po, ang sakit ay dala ng number 1, kasalanan. Number 2, yun po ba? Napag-aralan natin yan. Maaring sa kasalanan ang sakit. Amen? Hallelujah. Kaya nga po sabi ko doon, ang lahat kong kasama ay siya ang nagpapatawad. Kaya kailangan, pagka tayo ay merong nararamdaman, humingi tayo ng tawad para tayo ay magkaroon ng kagalingan. Yung sinasabi ko po sa inyo nung last time, na kung maaari naman po yung nagre-request ng prayer para sa kagalingan, sa Diyos, sa Panginoong Hesus naman po tayo lumapit. Wala na pong iba. Kasi po, siya po yung nagpapatawad. Siya po yung nagpapagaling. Kaya nga po, pag tayo ay sumasamba sa Panginoong Hesus at meron pang iba, hindi po tayo magkakaroon ng tagumpay sa ating buhay. Sinasabi ko po sa inyo yan. Hindi po pwede, sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 6:4, sabi po, hindi pwedeng magsama ang Panginoon at si Belial. Hindi pwedeng magsama ang Diablo at ang Diyos. Kasi po, pinagsasama po natin Hindi po pwede. Tapos, hahanapin yung kagalingan. Amen. Subukan nyo lang po. Panginoon lang po nagpapagaling. Amen? Kaya nga po, He is our healer. Amen. Ako ang siyang, sabi nga po niya. Ito po yung verse 26. Bago po tayo pumunta sa letter T, sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, yung po yung recognize, kung gagawin ninyo ang matuwid, kung i-impose po natin, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin. Amen. Ito po yung letter T. At, sabi po, at susundin ang aking kautusan at tuntunin. Ito po yung letter T. Ano po ang nilagyan ko sa letter T? Ay tenacious. Tenacious is retentive. Ang synonyms po ng tenacious ay retentive, unforgetful, hindi makakalimutin. Amen? Firm. Naka-fix. Firm yun. Firm. Persistent. Clinging. Amen. Yun po yung tenacious. Kaya nga po sabi po doon, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin. Kaya nga po, inire-retentive natin. Retentive, unforgetful, hindi natin kalilimutan. Kaya nga po doon, sabi ko po, ay tenacious. 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 Amen? Yung po ang ibig sabihin ng retentive, unforgetful, firm, persistent, clinging. Cling. Dumidikit. Amen. Hindi po makakalimutan. Parang adhesive. Hindi po natin makakalimutan. Yung susundin, yung pagsunod sa kautusan at mga tuntunin ng Diyos. Kaya nga po sabi niya, at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin. Amen? Hallelujah. Sa isang preaching, isang verse, tingnan niyo po, isang verse lang mga po ito, ang dami po nating pwedeng ipasok na mga subject. Hallelujah. Nakuha niyo po? Yan po ang preaching, pero ginagamit po natin Bible study. Hallelujah. Pero hindi po ako nagpipreach, ha? Kasi nga po, nilagyan natin ng acronym. Pero kung hindi ko nilagyan ng acronym, preaching na po ito. Amen? Kaya nga po Bible study. Ano po, sinasabi ko, tenacious. Maging tenacious tayo. Tenacious ba ang pronunciation doon? Tenacious o tenacious? Yung hindi po tayo makakalimutin. Amen?
Hallelujah. Sabi po sa awit 119, verse 1 to 9. Ang sabi po, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ni Yahweh, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap. Sa daan ng Panginoon, doon sila lumalakad. Amen. Ibinigay mo sa amin yung mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lubod. Sabi nga po, tenacious, unforgetful. Sabi, upang aming talimahin at sundin. Talima, tawag doon, pagsunod talima. Tumatalima, ganon. Verse 5, gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Kung ang buong kautusan ay maingat kong susundin, karangalan ng sarili, kung gayon ang aking gawin. Amen? Talaga nga namang respectful ka pag may karangalan ka kasi ikaw ay taong matuwid. Kagalang-galang. Amen? Magbibigay sana ako sample, habol lang. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. And the last verse, verse 8, ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin, huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Amen. Hallelujah. Nakuha niyo po, ang pagiging righteous, pagiging right in the eyes of God. Lilagyan po natin ng dapat po natin siyang i-recognize, i-impose po natin yung kanyang alituntunin. Kung gagawin ninyo ang matuwid, sabi po sa impose. Sa gentle, kung hindi siya, dahil siya po ay compassionate God, hindi niya ipararanas sa atin ang alinmang karamdaman. Tayo ay binibigyan niya ng shield. Tayo, inaalagaan niya tayo. Kaya nga, pinoprotektahan niya tayo. Siya ay gentle. Letter 8, siya ay ating manggagamot. He is our healer. And the last letter T is tenacious. Ito po ay retentive and forgetful. Kaya, wag po natin kalilimutan yung kanyang mga alituntunin at utos at yung mga nais ng Diyos kasi nga po ayaw niya tayong mapahamak. Ang pagiging matuwid ang kailangan po natin. Purihin po, Panginoon. Meron pa po tayong 10 minutes para sa ating 30 minutes. Conclusion. Typical sa mga mananampalataya ang may matuwid na pamumuhay. Gaya ng sinabi ng 2 Corinthians chapter 5:17. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Gayon din, sabi po sa Galacia 2:20, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Amen? At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa Panginoong Hesukristo na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Amen? Dalawa na po yun. 2 punto na po yun. Sabi po, at ito po yung pangatlo. At dito po tayo magwawakas. Sa Tito chapter 2 verse 11 and 12. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Amen? Para maging matuwid. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan
ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen? Ang pagiging matuwid po ay isang sangkap ng isang Kristiyano. Hindi po akma sa isang mananampalataya yung hindi ka righteous in the eyes of God. Isa po ito. Di po ba, ang sabi po doon sa utos niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa. The second, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Doon po pinapakita natin yung ating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa kung tayo po ay ginaganap ang matuwid na pamumuhay. Nasisiyahan ng Diyos, nasisiyahan ng tao dahil tayo ay matuwid na tao. Amen? Mabait. Ano po ba yung mga katangian ng matuwid, ng righteous? Amen? Mabait na, bahala na po kayo. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Dadako na po tayo sa ating pananalangin. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadakong muli sa ating prayer time. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Pinatutugtog po namin ito dahil sa tayo ay mananalangin para sa mga karamdaman, sa mga kahilingan. Ito po ay nararapat namin. Pinapahayag natin na ang ating Diyos ay may magagawa sa may mga karamdaman. Manampalataya po tayo. May magagawa siya sa ating mga dalangin, mga problema. May magagawa siya sa ating mga kahilingan. Amen. Kaya ito po ang pinatutugtog ni Sister Rory para po sa ating prayer. Hallelujah. Alam kong diringgin ang Diyos ang sama ko. Yes, O God. Patuloy po natin itataas sa Panginoon ang healing at recoveries nila Francis Pulido, Remedios Santos, Merly de Belen Paulino, Violeta Amoyo, Teresita Sangkate, Frenchie May Bracamonte Dayanco, at gayon din po ni Leti Lacandaso. Gayon din po recovery para din po kay Justin Crisostomo Roa, at safety para po kay RB Porras na isang militar. Gayon din po wisdom and strength para po sa final training, at gayon ni Patrick, gayon din po yung proteksyon niya sa anumang karamdaman. Gayon din po kalakasan ng kanyang physical at spiritual na buhay. Gayon din po ang hanap buhay para po sa lahat ng naghahanap at nangangailangan ng pagkakakitaan para sa pamilya. At sa mga kaanak po natin, kaibigan, kakilala ng mga OFW na nasa Japan, Dubai, Norway, Hong Kong, Jeddah, Australia, USA, Canada, Malaysia, Italy, Middle East, at sa Abu Dhabi. Gayon din po mga concerns ng lahat po ng nakatunghay sa atin sa mga sandaling ito. Mga concerns nila na Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Amalia Milarpis Santos, Rochela Vanessa Santos, Mark Dale Castro, Carla Santos, gayon din po kay Christy Amoyo, Efren Nicolas Jr., Nita Panganiban,
Hilda Jimenez Pantig, Daniel de la Cruz, at ni Jane Baniquet. At sa lahat po ng mga tumutunghay at tutunghay pa sa ating BS Online at sa mga tumutunghay po sa shares ni Christy Arroyo. Then din po isama po natin sa ating panalangin ang pakikisimpatya po natin sa naiwang pamilya ni Ricardo Singh at ni Pastor Dan Pilapil. Then din po pag-iingat ng Panginoon sa biyahe ni Marvin papuntang Pasay mamaya. Then din po pag-iingat din ng Panginoon sa pag-alis ni Jonel Panganiban. Puri po, Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Sama-sama po tayo manalangin. Yan po yung awit. Kung tayo po ay lalapit, wala pong imposible sa Panginoon. Amen? Kasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Sama-sama po tayo manalangin. Hallelujah. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na napakadakila mo, napakabuti mo. Ikaw ay Diyos ng pagpapala, Diyos ng awa, compassionate God, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat po sa patuloy mo ng pagkakataon na pinagkakaloob mo sa amin upang kami ay muling makalapit sa iyo. Upang, Panginoon, sa aming mga kahilingan ng kagalingan po para sa aming mga mihiling ng kagalingan kila Francis Pulido at Ate Remedios Santos sa kanila pong pagdadialysis ay matigil na nga po ito, O Diyos, at magkaroon na nga po sila ng kagalingan. Ganon din po kay Ate Merly de Belen Paulino sa kanyang karamdaman sa kanyang binti. Dalangin ko din po, Panginoon, na siya nga po ay tagpo na, maalis na po, Panginoon, ang karamdaman ito. Ganon din po kay Ate Violeta Amoyo and Teresita Sangkate sa kanilang mga karamdaman. Dalangin ko, O Diyos, ang kanilang kagalingan. Ganon din po kay Presi May Bracamonte Dayanco na may cancer. Ganon din po kay Ate Leti Lacandaso na meron din pong cancer. Dalangin ko, Diyos, sa dalawang ito na merong cancer ay lusawin mo po, Panginoon, ang mga cancer na ito. Makatagpo na po sila at makakamit na po nila ang kagalingan nagmumula sa iyo. In Jesus' name, tinataas na po namin ang lahat ng cancer na ito. Lusawin mo in the name of Jesus. In Jesus' name, we get out in the name of Jesus. Sa mga buhay ni Presi May Dayanco, Bracamonte Dayanco, at ganoon din po kay Ate Leti Lacandaso. Ganoon din po, Panginoon, para po kay recovery po, para kay Justin Crisostomo Roa, at protection po, para po, safety po sa operation po, para kay RB Poras na isa pong military. Ganoon din po sa welfare po ng aming apo na si John Patrick Castro na nasa Japan, sa kanya pong final stage ng kanyang examination para po sa kanyang panibagong contract. Dalangin namin, Panginoon, kasi ay iyong gabayan, patubayan, at ganoon din po ang kanyang kalusugan. Mapagtagumpayan niya po, Panginoon, ang final exam, Panginoon, sa kanyang examination. At ganoon din po, Panginoon, pagpalain mo ang kumpanya na kanyang tinatrabuhan. Ganoon din po ang kanyang mga kasama. At ganoon din po, Panginoon, protection mo po laban sa COVID. Ganun din po sa lahat po ng mga naghahanap ng trabaho sa angka ng Milarpis. Dalangin ko, O Diyos, ang makatagpo na po ang lahat ng naghahanap ng trabaho, hanap buhay, negosyo man, Panginoon, upang may katataguyod po ng kanilang mga pamilya. Dalangin ko, O Diyos, na ipagkaloob mo na nga po, Panginoon, sa kanila. Magkaroon ka po ng awa sa bawat isa, at ganoon din po, Panginoon, at sila po ay iyong palakasin at bigyan po na mabuting kalusugan. Ganoon din po sa lahat po ng mga abroad naming mga kaanak, kaibigan mula po sa Japan,
nila John Patrick Castro, Juby Moyo and family, Jesus Corpus and family, Glenda Enriquez Yamaguchi and family. Ganon din po kay Marciana Pajardo na nasa Abu Dhabi, kay Lucy Milarpis at ang Sharma family na nasa Dubai, sa magkapatid na Lenny at Sarah Cruz at ang kanilang pamilya, kay Alfred Santos at Cathy Angeles at ang kanilang pamilya na nasa USA. Ganon din po sa magkapatid na Eva at Glenda Pagaduan na nasa Hong Kong, kay Marvin Pangilinan na nasa Jeddah, Esther Hipolito na nasa Norway, kay Christy Amoyo and family na nasa Malaysia. Ganon din po, Panginoon, kay Ed Cabrera, Lynn Maglaki, Butch Gonzales na nasa Saudi. Ganon din po, Panginoon, kay Rodolfo Valencia and family, Eddie Hilario and family na nasa Canada. Ganon din po, Panginoon, kay Jane Baliken and family, Ami Basco and family na nasa Australia, at sa lahat po ng aking pamangkin na nasa Italy, kay Rene Apostol Salaroli, Maribel Apostol Pulido, Heidi Apostol Barbieri, Danilo Apostol at ang kanyang pamilya. Ganon din po sa magkakapatid na Leia, Lua at Denden Siganday. Dalangin ko ang iyong gabay at patnubay po sa lahat po ng abroad na ito na aming kaalam at kaibigan. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa kanilang kalagitnaan. Hawakan mo po ang kanilang pananampalataya. Hawakan mo po ang kanilang mga espiritu, Panginoon. Ilayo mo po sila sa disgrasya. Dalangin ko ang iyong pagpapala sa lahat po ng kanilang mga trabaho, hanap buhay, at negosyo man ito, O Diyos. At pagpapala din po, Panginoon, sa lahat po ng kanilang mga kaanak, mahal sa buhay. At ganoon din po ang protection mo laban sa COVID. Ganoon din po sa lahat po ng nakasama po namin. At doon po sa aming prayer para po sa mga pamilya po ng Singh family, kaya para po sa mga naiwan po ng aking kaibigan na si Ricardo Singh from Novaliches, na kakambal po ni Rodolfo Singh. Nakasabay po sila ng aking kasamang pastor, kaibigang pastor na aking pinapuntahan kahapon. Sila po ay si Pastor Dan Pilapil, Danilo Pilapil, Santa Maria, Bulacan. Lord, dalangin ko po, Panginoon, sa lahat po ng kanilang pamilya na mga naiwan. Dagdagan mo po, Panginoon. Hawakan mo po ang kanilang pananampalataya. Hawakan mo po ang kanilang buhay. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kapayapaan sa kanilang mga buhay at mapagtagumpayan po nila ang lungkot at pananabik at ganoon din po, Panginoon, sa paghahanap sa nawala nilang kaanak. Dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo silang pagpalain, yung mga naiwan po ni Ricardo Singh at ni Pastor Dan Pilapil. Dalangin ko na sila iyong pagpalain, mga kaanak nila, at tugunan po nila ang kanilang mga pangangailangan. Ganon din po, Panginoon, para sa biyahe po ni Marvin mamaya po sa Pasay. Siya po ay naartila. Dalangin ko po, O Diyos, na siya nga po iyong gabayan ang kanyang pagmamaneho. Hawakan niyo po ang kanyang mata, kamay, paa. Ganon din po, Panginoon, ang kaming sasakyan ng urban na kanyang gagamitin. Dalangin ko, O Diyos, na linisin mo po, Panginoon, ang kanyang daraanan. Ilayo mo po sila sa disgrasya. Ilayo mo rin po sila sa masasamang espiritu. Ituro mo po, Panginoon, ang tunay na daan at madaling daan para po kay Marvin, at nawa, Panginoon, ay pagpalain mo po ang kanilang biyahe. Ganon din po ang sa biyahe pong muli ni Jonel Panganiban sa kanyang pagsakay muli ng barko. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo nga po siyang pagpalain, ingatan. Ganon din po, hawakan niyo po, Panginoon, ang kanyang barko na sasambahan. Ganon din po, papunta po sa barko na kanyang sasambahan sa ibang bansa. Ay dalangin ko rin po, tinataas din po sa iyo ang kanyang masasakyang eroplano, na siya nga po, Panginoon, ay maligtas sa lahat ng sakuna. Hawakan niyo po, Panginoon, ang kanyang biyahe. Magkaroon po siya ng kapayapaan na kabiyahe, Panginoon. At makarating po
sa dapat pong pupuntahan niya, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang inaasahan naming lahat. Tunay nga po, Panginoon, na kami walang magagawa kung kami hiwalay sa iyo. At patuloy din po namin itinataas sa lahat po ng aming nakasama sa hapong pong ito, sila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Luciela Vanessa Santos, Amalia Milarpis Santos, Mark Dale Castro, Carla Santos, Rodel Gatchalian Palan, kay Christy Amoyo from Malaysia, Efren Nicolas Jr. from Pastor Efren Nicolas Jr. from Paumbong, kay Ate Nita Panganiban, Hilda Jimenez Pantig, Dalia de la Cruz from San Miguel, at Jane Baniken from Australia. Dalangin ko, O Diyos, sa lahat po ng aking nabasa itong pangalan na nakasama po namin at nag-join po sa aming gawain, live na nag-join po sa aming gawain ng Bible Study online. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong patuloy na pag-iingat, gabay at pagtubay po sa bawat isa. Malayo po sa anumang kapahamakan ng bawat isa. Patuloy ko po silang itinataas sa iyo sa pang-araw-araw po namin gawain, pang-araw-araw ko pong devotion, at tunay nga po, Panginoon, na nakikita ko po sa kanila na ang kapayapaan at kaligtasan ay nakikita ko po at sila po ay patuloy na sumusuporta at nanonood ng aming Bible study. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala, pag-iingat, kalusugan, kalakasan po sa bawat isa. At ganun din po, Panginoon, ang protection laban sa COVID. At dalangin ko rin po, Panginoon, sa nag-share po ng gawain ngayon, si Christy Amoyo, sa lahat po ng nanonood sa kanyang share. Dalangin ko, O Diyos, na sila nga po ang Diyos ay iyong pagpalain, ingatan, hawakan po ang kanilang mga buhay, pagpalain niyo po ang kanilang kalusugan, kalakasan, ganun din po, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, at patuloy din po tinataas sa iyo lahat po ng aking mga batchmate from elementary na sumusubaybay din po ng aming gawain, sa lahat po ng kaanak, kaibigan na aking po babasahin mamaya sa acknowledgement. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na manguna, kalusugan, kalakasan din po ang sumakanila, gabay at patnubay po ang hiling ko sa bawat isa, at ganoon din po ang proteksyon laban sa COVID. Ganoon din po sa lahat po ng nasa Kapitolyo, sa pangunguna po ng aming Governor Daniel Fernando, sa lahat po sa aming Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado, at sa lahat po ng empleyado ng Accounting Office, sa pangunguna po ni Ma'am Marites Crehinal. Dalangin ko, Diyos, ang iyong gabay at patnubay po sa bawat isa, pagpapala, pag-iingat, at ganoon din po, Panginoon, ang kanilang kalusugan, kalakasan, at proteksyon laban sa COVID. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, right now, na tinatanggap na namin, Panginoon, ang katugunan sa lahat po ng aming dalangin. Alam namin, Panginoon, ang lahat ng aming dinadalangin ay iyong tutugunan right now in the name of Jesus, para po doon sa lahat ng humihiling ng kagalingan, makaranas na po sila ng kagalingan. Ganon din po sa humihiling ng hanap buhay, makatagpo na po ng hanap buhay. Yung mga bibiyahe po, Panginoon, ay magayong gagabayan, Panginoon. Yung bibiyahe po ng Pasay, bibiyahe po ng abroad. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang kapayapaan at kasaganan sa mga naiwan po at mga naulila po nila Ricardo Singh at Pastor Danilo Pilato. Salamat po, Panginoon. Patuloy kaming umaasa at patuloy po kaming nananalig na ikaw ang Diyos na hindi nagkakait ng iyong tulong. Ikaw ang Diyos na mapagpala, ikaw ang Diyos ng awa, Diyos ng pag-ibig, Diyos na may likha ng lahat ng bagay, kaya wala pong imposible sa iyo. Salamat po, Panginoon. Right now, muli, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang kadakilan, kalwalatian, karangalan ay sa iyo magpakailanman. Ito po sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.